Nagpapasalamat po Panginoon sa patuloy ng pagbabay at pagbibigay ng mga pagpapala sa bawat isa sa amin dahil sa hindi naman ang buhay at kalakasan na sa oras-oras ay ang makakalitan. Pagbibigay po ninyo ang aming gawing program, worship sa radio ito. Pagpalain po lalo higit ang mga sasalita, ibigay ng kalimutan, na nunula sa inyo pang sa kanyang mga sasabihin ay maging pagpapala sa amin. At patawarin kami sa aming nagagawang mga pagkakasal at pagkukulang sa pangalan ng aming dakilang manunubos sa Jesus. Amen. Okay. Happy Sabbath po sa ating lahat. Sana po ay masaya po ang bayan ng Panginoon. Akin pong i-anunsyo ang programa natin ngayong gabi ng mga nagsiganap at nagsiganap pa lamang. Ang ating pong opening song ay pinagdalog po sa atin. Unahan po tayo ng ating chorister na si Sister Winnie Ranes. Ang opening prayer po ay pinagdalog po sa atin ni Sister Yoli Mantala. At bago po tayo makakarinig ng mensahe na galing sa Panginoon, may pagkakalog po sa atin ni Sister Hansel Iligwa, ay tayo po ay makakarinig ng message in song na pagkakalog po sa atin ni Brother J.R. Ranes. At ang presenter po yung lingkod, Sister Luna Salazar. At susunod po yung closing song ay pagkakalog po ng ating chorister at closing prayer. Sunod na po natin ang ating special song.
give. Sabi nga po dito, number 1 is be a light and example. Wow, maging ilaw tayo at maging example. So, kailangan yung ilaw natin ay hindi pa pugak-pugak, patay buhay. Kailangan manatiling maliwanag. Hindi rin pwede na, mamaya-maya na ang liwanag ay hindi masyadong nakikita. May ilaw, pero hindi nakikita. Isang po nakikita natin sa bahay, di ba? May ilaw tayo, pero yung kasama natin sa bahay, hindi natin makita. Ibig sabihin, hindi siya ganun kalakas yung ilaw. So, kailangan ang liwanag ay talagang katulad nito sa ating bahay-sambahan. Talagang nakikita natin ang bawat isa dahil sa kaliwanagan nito. At higit sa lahat ay pagiging example natin. Hindi tayo madaling madala sa mga masasama, diba? Masasamang gawain. So, dapat makita talaga sa atin yung kabutihan. Sabi nga dito, yung mga bad influence, dapat ay kaya natin ng pigilan. Lalo na ngayon, yung ating social media, talagang napakalaki ng influensya niya, bawal sa atin, lalo higit sa mga kabataan. Kaya dapat nakikita natin sa sarili natin kung paano natin itong hahawakan kung paano natin ito ma-handle. Kasi baka hindi natin napapansin na tayo pala ay nai-influensyahan na talaga nitong social media. So sabi sa Timothy, 1 Timothy 4 verse 12, babasahin ko po. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Diba po? Dapat makikita po yan sa bawat isa sa atin. Hindi yung magagaling kayo kasamaan sa atin. Be example sa ating pananalita. Kumusta po yung ating pananalita? Tayo po ba ay nakakasakit ng ating kapwa? Tayo po ba ay nagiging blessing sa ating kapwa? Love. Hindi lang po ito sa iyo, ganun din po sa akin. Kumbaga sa reminder po ito sa atin. Yung ating pagmamahal, yung ating pananampalataya, at yung ating kalinisan. So dapat makita lahat yan sa atin para tayo ay maging magandang influensya sa ating kapwa. Number 2, seek God's will. Yan po, no? Hanapin natin ang kalooban ng Panginoon. Maliban lamang, marami po sa atin na kapag dumadating na tayo o pinafollow natin yung nais ng Panginoon, nakikita natin parang burden, parang mabigat, parang nahihirapan yata tayo. Kasi sabi nga, kapag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, parang nakikita natin na parang ang hirap naman sumunod sa Panginoon, yung kanyang God's will. So, hindi po dapat ganun. Dapat, gano'n man ito kahirap, ito ay susundin natin. Dahil ito ang plano ng Panginoon. Dahil meron siyang nakalaan na blessing sa katapusan. Okay, and the end. Tulad po ngayon, di ba? Tayo nakakaranas tayo ng hirap sa ating pamilya, financially, spiritually, relationship natin sa pamilya, ang hirap po. Lalo na sa kung ano ang kasunod, kung ano ang kalagayan natin. So, at the end of the day, sabi nga, darating ang Panginoon at tayo ay magtatagumpay. Yun ang pinakamagandang plano ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon na tayo ay maligtas. Kaya kahit gano'ng kakahirap, kung tayo mawawala ng pag-asa. Diba po? Seek God's will. Pangatlo, pray and rescue souls. Ito po talaga ang pinakamaganda. Manalangin tayo para sa ating sarili na tayo ay maging mabuting example. At higit sa lahat ay ipanalangin natin yung mga nangangailangan ng ating panalangin, yung ating mga kaibigan. Lalo higit yung ating mga kabataan. Alam ko na sa inyong
maliit lang naman tumubago, mas mo pa itong gagawin. Magbigay ka ng kalahating kilong bigas, naawa ka kasi doon sa kaibigan mo. Ay, maliit lang yan, sige lang, okay na yun. Akala natin, maliit na bagay yun. Akala nyo, 10 yung makain yan, pinagpala ng Panginoon yung 10 yun nakakain sa kalahating kilong bigas. Di ba? So, hindi natin namamalayan na yung effort natin ay naka-record yan sa Panginoon. Yung ginawa natin yan, akala natin maliit lang na bagay. Pero para sa taong tinulungan natin, napakalaking bagay yan mga kapatid. Mag-abot tayo ng sister ko, pasensya ka na yun, nagpasin na kaya. Ay, tuwa na yung mabigyan natin. Maliban lang kahit hindi financial, kahit yung mga bagay na, ito sister, may alam ako dito sa mga na isda. Wala silang ulam. Di ba? Kaya mga kapatid, gawin natin yung mga bagay na akala natin ay hindi makakabukitaan o ay hindi makakatulong yung maliit na bagay. Hindi po. Yan po ay napakalaking bagay ng katulungan sa ating kapwa. Hindi lang natin nakikita, pero yan ay naka-record sa Panginoon. Di ba? Yun po ang maganda. Yung ating mga bagay na ginagawa. Next, build eternal character. Yan. Mahalaga ito. Lalo higit ito ay sa ating character, sa ating pag-uugali. Huwag natin isipin na dito lang tayo. Dapat yung character natin ay eternity para sa habang buhay. Kasi ang pag-build ng character, mahirap yan kasi sabi nga nila kalaban natin yung sarili natin. Totoo, di ba? Minsan, akala natin ibang tao kaaway natin, pero hindi natin namamalayan. Pati yung sarili natin ay kaaway natin yan siya. Kaya dapat matutunan natin i-build yung pagiging mabuting Kristiyano. Kaya hilingin natin sa Panginoon na kung ano yung karakter ng Panginoon ay makita din sa atin. So dapat lalo higit yung mga youth. Yan, youth na naman ko kasi alam ko ngayong Friday parang kami ito sa youth yung pag-build ng karakter ng mga kabataan kasi mga may word yan imagine ba? Tama yung word ko? Yung masyadong mabilis mag-desisyon. So, kung tama may English ko, so parang mabilis sila magsalita, mabilis sila mag-desisyon. So, dapat tayo ay magkaroon tayo ng pag-aaral sa ating character na medyo, yung kumbaga sa ay pag-aralan natin ng mabuti. Ayan. Bago tayo gumawa, isipin mo na, sabi nga, ano nga
manatili tayo na kung ano yung katotohanan, di ba? Kung ano yung katotohanan ay makikita sa atin. So, hindi tayo basta-basta na madadala sa evil, sabi nga, sa mga makamundong gawain. Dahil alam natin kung paano tayo mag-i-stand sa Panginoon at paano tayo makaka-influensya sa ating kapwa. Alam niyo po, malapit na dumating ang Panginoon. Kaya, nawa tayo sa gabi ito, ito'y maiksi lamang na message, pero ito ay maging tatak sa ating puso at isipan habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, habang naghihintay